Posibleng maharap sa iba't ibang kaso ang 12 pribadong paaralan na sinasabing gumagamit ng ghost students para makakubra ng pondo para huyan sa senior high school voucher program ng pamahalaan. Mismo ang Department of Education pa ang nakabisto ng modus ng mga nasabing private schools. Patuloy namang gumugulong ang investigasyon para matukoy kung sino-sino ang sangkot sa nasabing anomalya. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo? Alex, patuloy daw na halongkatin ng Department of Education yung punot-dulot pinagmulan nitong fraudulent scheme na ito na ginagawa sa Senior High School Voucher Program. At isa nga sa kanilang sisiyasatin pa ay kung sinong mga opisyal ang posibleng sangkot pa dito sa irregularidad na ito na kung saan ay pinakikinabangan ng ilang mga pribadong eskwelahan. Unti-unti nang nadidiskubre ng Department of Education o DepEd ang ghost student scheme na kanilang nadiskubre din sa 12 private schools at 9 na schools division. Kaugnay pa rin yan ng Senior High School Voucher Program. Sa modus, dito gagamit ng pangalan ang eskwelahan ng umano'y estudyante para isumiti sa DepEd at makuha ang budget na allotted para sa nasabing programa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, hindi katanggap-tanggap ang nadiskubre nilang scheme na ginagawa ng ilang pribadong paaralan. Hindi din anya makatwira ng paulit-ulit na ginawa ng mga sangkot na eskwelahan sa nasabing irregularidad. Well, natuwa ako na naagapan ito dahil nakatipid ito sa gobyerno ng 100 milyon kung isuma total ho natin. At ako naman, nagtatanga ako bakit walang napaparusahan dito. Kung baga ang parusa ay tinatanggalan lang ng voucher. Kami, siguro sasample kami ng mga tao dito na naktingin namin ay hindi aksidente dahil yung isa nagkakamali sa isang tao, dalawang tao. Yun, siguro pwedeng sabihin clerical error yon. Tinukoy din ni Angara na may mga kasabwat din na opisyal mula sa Department of Education pero hindi na tinukoy pa ng kalihim kung saang departamento. Sabi ni Angara, karamihan sa mga ito ay nasa schools division at ilan sa kanila tinanggal na sa pwesto at kinasuhan habang patuloy namang inaalam ang iba pang opisyal na sangkot. Tinawag din ng kalihim na nagte-take advantage ang mga ito para kumita. Yung mga talagang may pattern na talagang nagte-take advantage siya o nananamantala dun sa sistema, naghahanap ng butas para kumita, yun talaga siguro sasampulan ho natin. Yun talaga pinag-aaralan namin dahil yung ibang impormasyon, iilang tao lang ang may hawak noon. So, yun talaga titingnan namin kung may kasabwat dito. Dati, may nakita kami may kasabwat na, although yung mga yon wala na sa DepEd at kinasuhan na. Sa nagpatuloy na pagsisiyasat ng DepEd, nadiskubre nilang higit sa 12,000 na ghost beneficiary noong school year 2023 hanggang 2024. At itong school year 2024 to 2025, umabot ito sa higit 1,000. Bagay na nakakaalarma o mano kaya papamadaliin na ang investigasyon para matukoy pa mga posibleng sangkot sa nasabing irregularidad. Kabilang sa sinisiyasat din ng DepEd ang mga personel at opisyal na posibleng sangkot pa sa nasabing irregularidad na maaaring ikatanggal din ng mga eskwelahan sa Senior High School Voucher Program. Posibleng matanggalan din ang accreditation ng mga sangkot na private schools habang inihanda din ng DepEd ang administrative case sa mga responsableng individual na nakabase sa makakalap na ebidensya. Yes, dapat may penalty tayo. Tsaka para hindi na maulit, hindi na subok ng subok. At saka hindi lang yung eskwelahan dahil pati yung mga opisyalis ng eskwelahan dahil may pinipirmahan yan under oath Pwedeng kasuhan ng perjury kung tutusin Bilang bahagi ng marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa transparency and accountability, pabibilisin na raw nila pag-iimbestiga para mapanatili ang integridad ng pondo at implementasyon ng programa. Samantala, tiniyak pa din ng DepEd sa publiko na magtutuloy-tuloy pa din ang programa para sa mga lehitimo na estudyante para sa kanilang pag-aaral.
Samantala Alex, dahil nga sa na-discover na irregularities na yan ng DepEd ay pinag-aaralan na rin nila na palitan o i-improve yung tinatawag na proseso sa pagre-release ng voucher o yung pondo para sa senior high school voucher program sa mga private school. Malalakasin din ng DepEd ang kanilang validation process para matiyak din na sa totoong tao at totoong estudyante mismo mapupunta yung voucher na umaabot na nagkakalaga ng 14,000 hanggang 22,000 kada taon, depende sa kategorya at lokasyon ng eskwelahan. At patuloy na sisiyasatin daw ng DepEd na baka may mga iba pang mga-opisyal na sangkot dito, individual, sa iba't ibang aspect, mapa-private school, maging sa DepEd, na upang sa ganun ay matigil na nga itong scheme na ito na pinakinabangan din ng ilang mga individual. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin sa DepEd. Samantala, nagkasunduhan po ang Department of Education at Department of Budget Management na palawakin pa ang sistema po ng pag-unlad ng karera o yung pong Career Progression System ng mga teachers sa pampublikong paaralan sa bansa. Sa ilalim po nito, magkakaroon ng bagong sistema para ma-promote ang mga guro at magkakaroon din sila ng mataas na sahod. Nagbabalik si Erlo Bringas sa detalye ng ulat na yan. Para mapalawak pa ang expanded career progression ng mga guro, lumagda na sa isang joint circular ang Department of Budget and Management o DBM maging ang Department of Education o DepEd. Nanguna sa signing si Education Secretary Sonny Angara at si Budget Management Secretary Amena Pangandaman at present din sa ceremonial signing ang iba pang mga opisyal maging sa DepEd at DepEd Regional Offices. Nilalaman na nasabing circular ang modified position classification and compensation scheme and system of career progression for teachers and school sa public basic education system. So, importante na maganda yung serbisyo at motivated ang mga tao natin. Itong pinamahan nating expanded career progression, ito yung talagang matagal na inaantay ng ating mga teachers at principals na mas malaki yung chance nilang ma-promote at mabigyan ng mas magandang sweldo. Di na sila lilipat ng ibang eskwelahan. Yung iba lumilipat ng maliit na eskwelahan, pumupuntang malaking eskwelahan para lang ma-promote. Kaya hindi na dapat mangyari yun. Bukod yan, nakapaloob din dito mga sumusunod na nakasalig sa Executive Order No. 174 at ang Implementing Rules and Regulations 2024. Kabilang dyan ang New Career Progression Guidelines for Teachers 527 at Master Teacher 5, Updated Reclassification Policies for Teachers and School Heads at ang Standardized Staffing Parameters to Strengthen Leadership in Schools. Ayon pa sa DepEd, layon pa ng bagong inisyatibo na yan na mapalakas din ang career pathways para sa mga public school teachers at makatulong din ito sa kanilang professional growth and leadership development. Kasabay ng ceremonial signing ay ang paglulunsad din ng BHROD o Bureau of Human Resource and Organizational Development ng DepEd na siyang mangangasiwa naman sa expanded career progression ng mga guro at masigurong wala ng guro ang magre-retiro na Teacher 1. Kumpiyansa naman ang kalihim ng edukasyon na malaki ang mararating ng programa na siyang pakikinabangan ng mga guro sa public schools. Yes, meron na. Marami. Thousands ang makikinabang dito sa polisiya na ito. At maybe tens and hundreds of thousands over the course. Kaya lang, syempre may gastusin to dahil pag nagpro-promote ka, tumataas ang sweldo ng isang tao. Pero maliit na bagay yan kung kukumpara dun sa, alam ko sa panig ng mga teacher, hindi ito dahil sa sweldo lang. Ito ay dahil sa yung pagkilala dun sa kanilang mga sakripisyo, sa kanilang serbisyo. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.